Ininspeksyon ng iba't ibang ahensya ang Navotas Sanitary Landfill na magtatatlong linggo nang nasusunog. Patuloy ding umaabot ang nakakasulasok na usok sa mga karatig lungsod. Para sa update magbabalita, si Mobile Journal Arles de los Santos. Cheryl, nasa humigit kumulang 30% pa nga ng Navotas Sanitary Landfill ang patuloy na nasusunog. Halos 3 linggo yan mula nang magsimula ang abot. Ngayong araw, muling nag-inspeksyon ang DPWH, DENR, OCD at BFP sa Navotas Sanitary Landfill kasama ang lokal na pamahalaan ng Navotas na ibinahagi ang resulta ng pagtatabo ng lupa, putik at buhangin para maapula ang sunog. Tuloy-tuloy ang operasyon nang hindi bababa sa 50 heavy equipment ng DPWH gaya ng backhoe, dredger, compactor, payloader at dump trucks. Nakapasok ang mga ito sa landfill sa tulong ng kalsadang ginawa ng pribadong sektor. Tumulong na rin ang Embahada ng Japan sa Pilipinas sa pamamagitan ng Japanese Disaster Relief at JICA. Magbibigay ang mga ito ng technical expertise para makontrol ang sunog. Cheryl, nandito tayo ngayon sa Obando sa National High School kung saan nga isa ito sa mga evacuation center para doon sa mga residente na partikular na apektado ng usok na hinahangin. Dahil ayon sa lokal na pamahalaan ng Navotas at Obando, ang kanilang pinakamalaking hamon dito, Cheryl, at kalaban ay yung usok na hinahangin papunta sa mga tributaryo o kalapit na lugar ng Navotas Sanitary Landfill. Kung makikita ninyo dito, Cheryl, ay mayroong mga tent mula sa DSWD at dito naman sa gilid natin ay nakaantabay ang mga kawani ng Department of Health na nagbigay naman ng check-up. Araw-araw daw nila itong ginagawa para masigurado nga ang kaligtasan at kalusugan ng publiko. At ilang minuto pa lamang, Cheryl, ang nakalilipas ay nakuha naman ng ating mga kapatid dito ang kanilang pananghalian at ang lahat ng mga pamilya dito ay magkakasama na chinek up at nagkaroon din ng pagkain. Cheryl. Kumusta na ang kalidad ng hangin? Cheryl, so far sa huling tala ng Navotas ay nasa katamtaman nga yung level ng hangin dito. Umabot naman kahapon sa very unhealthy at healthy ang air quality index kahapon, dala ng smog at alikabok mula sa landfill. Base sa pagsusuri, Cheryl, apektado ng mabaho at mapaminsalang hangin mula sa landfill ang Caloocan, Navotas, Valenzuela at Malabon, pati ang probinsya nga ng Obando sa Bulacan. Ito ang dahilan kaya nga umabot na rito, Cheryl, sa 170 na mga pamilya o 480 na mga individual ang kinailangang lumikas. At sa check-up ng Department of Health, Cheryl, sa 195 na pasyente ay nadiskubre nga ang ilang respiratory diseases, 65 dyan ang may upper respiratory tract infection, 56 ang may chemical pneumonitis, 17 ang may dry eyes at 21 ang may asthma. Cheryl. Mayroon na bang mapapanagot dito sa operator ng landfill? Cheryl, ayon sa DNR, ay tuloy-tuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Office of the Solicitor General para malaman ang mga legal na aksyon o hakbang para nga mapanagot ang PhilEco na umano'y huling contractor na nag-ooperate nga ng Navotas Sanitary Landfill. Nagsumite na rin umano ang PhilEco ng Safe Closure and Rehabilitation Plan para sa landfill. At nais nga nila, Cheryl, na masigurado na may mapanagot at dapat maibalik sa normal maging yung kabuhayan at kalusugan ng mga residente na apektado nito. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.